ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Minsan nanalangin si Jesus pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Doon muna ho tayo titigil, kapagkat yun ho ang buod ng panalangin. Kuya Joe, ano po ang nakikita nyo rito sa turo ng Panginoong Hesus tungkol sa panalangin? Mga kapatnubay, napaka-perfect po ang itinurong panalangin ng Panginoong Hesus, ang Ama namin. Nasa dasal po ang lahat na kahilingan natin upang mamuhay po tayo ng tahimik. Kung taos puso po ang inyong hiling, pakikinggan po kayo ng Diyos at ibibigay ang inyong kahilingan. At patawarin din po kayo sa mga nagawa ninyong kasalanan sa humihiling nito. Kaya sana po, dasalin natin sa araw-araw ang Ama namin at ibibigay po ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw. At hindi rin po tayo pababayaan at ilalayo din po tayo ng Diyos sa kasamahan. Amen. Ang talaga si Kuya Joe, Amen. pagka ito ay talagang Talagang lumalalim na si Kuya Joe. Kuya Joe, alam mo ninyo, kapag ikaw talaga merong pagnanais at ang iyong sarili ibinigay mo sa paglilingkod, ginagawa mo talaga ang lahat ng bagay para sa ganon ay yung mensahe ng Diyos ay maibigay sa tao. Yan ho ang pinakabuod niyan eh. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula sana ang iyong pag-aari, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Sa panalangin ito ng ating Panginoon, Kuya Ben, ano po ang inyong pananaw dito? Alam po ninyo, at ang mga minamahal ko mga tagapakinig, ito yung pinaka malalim na panalangin. Sapagkat andito na lahat ang kabuuan yung pagpupuri, yung acts ba nating ginagawa, no? Acts, at kinakailangan ng pagsisisi, kailangan magsisi, narito na yung paghingi. Ito sa panalangin na ito, kompleto na nandito na yung pasasalamat. At sa pamamagitan ng panalangin na ito na yung sapat upang ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos. Subalit po, kung titingnan po natin, at itatanong natin sa ating mga sarili, bakit nagtuturo sa Jesus ng panalangin? Bakit niya itinuro yung Ama namin? Noong panahon po kasi, noong kapanahunan na yon, ay marami talagang hindi nakakakilala sa ating Ama sa Amang Diyos At maging kay Jesus, hindi ganong kilala si Jesus. Kaya kinakailangan ituro niya yung tamang panalangin para sa Ama at para kung ano yung makakamit mo. Kung katulad po nito, kapag nagpatawad ka, patatawarin ka At lahat ng hinihingi mo sa pamamagitan ng yung panalangin ay ibibigay. So ibig pong sabihin, sa nilalaman nitong panalangin ito, naroon ang isang kumpleto at konkretong pakikipag-ugnay, pakikipagrelasyon at paglapit sa Diyos. Amen. Kuya Bert, ano po ang sa inyong pananaw dito? Ano hong inyong maibibigay na halimbawang maganda para sa ating mga tagapakinig? Alam mo, Kuya Min, sabi nga nitong mga alagad ng Panginoon, nagpaturo sila ng panalangin sa Kanya, no? Ginaya pa nila yung pagtuturo ni Juan ng panalangin sa kanyang mga alagad. Pero nakakalungkot ngayon, maraming kabataan hindi marunong magdasal No? Sa isang bahay, anong may tuturo ng isang ama at ng isang ina kung hindi siya marunong manalangin? Kung hindi niya alam yung Ama namin, kung hindi niya alam yung Hail Mary, paano matuturo niya to? Mabuting mabuti kung katulad ng Panginoon at saka ni Juan,
na marunong sila magdasal. Kaya dapat munang matuto yung mga magulang upang maituro nila yung dasal sa Panginoon. At sa sandaling na ituro nila ito, yung pananagutan nila sa Diyos ay malalagpasan na nila. Maraming mga itinuturo yung mag-aral sila ng mabuti sa kanilang pag-aaral sa eskwela. Pero mukhang nakakalimutan nilang turuan na magdasal yung kanilang mga anak. Mga ginigiliw naming tagapakinig, sana po turuang mabuti ang ating mga anak na huwag nilang kaliligtaan ang magdasal sa araw-araw ng kanilang buhay upang malayo silang palagi sa anumang kapahamakan, sapagkat mismong ang Panginoong Hesus ay sinabihan niya ang kanyang mga alagad, lagi kayong manalangin upang malayo sa anumang tukso. Amen. Napakaganda. Alam mo ninyo talaga yung ito ang kailangan na ngayon, lalo na sa panahon na ito, yung ikaw ay nagdarasal. So yun merong mga tahanan kasi na kung bakit ang mga anak, mga apo ay hindi nagkaroon ng namulat sa mga pagdarasal ay dahil naruroon sa pinakahaligi ng tahanan at doon sa ilon ng tahanan. Dapat yan na nagpapasimula pagka nung araw, siguro tayo, nagkaranas tayo, pagdarating na ng alas 6 ng gabi, diba, alas 6 ng gabi, pag ang manok Tumitil, umakit na sa pugad. doon sa kanilang hapunan, Sa hapunan nila. sa hapunan nila, pagka nandoon na, alam mo yung mga magulang noon, natatandaan ko sa probinsya, titipunin yung mga anak sa loob ng kanilang barong-barong. At sila'y nakaupo, namumuno yung ina sa pagdadasal. Orasyon. Yung dasal natin, yung pagdating ng orasyon. Pero ngayon, hindi. Wala na. Tama yung sabi ni Kuya Bert, nawawala na ngayon yan dahil pagka ganitong nawawala na ito ngayon, ano ngayon ang magiging upbringing nitong mga batang ito pagdating ng araw? Naka-focus ang kanilang isip, hindi sa Diyos na kundi sa mundo. Kaya kailangan panalangin ang atin ituturo sa ating mga anak. Kaya nga ang Panginoong Hesus nagturo ng panalangin. Sinabi pa rin niya sa kanila, palagay natin na isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo naman ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan na naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Poste muna ho tayo doon. Dito ho kasi nakikita ho natin dito kasi na yung sa pagpupumilit yung dito parang sa panalangin yung pray without ceasing. Yung panalangin walang panghihinawa. Dito ho nakikita natin. Ibig sabihin, manalangin tayo lagi sa Diyos. Dito ho nakapaloob yun Kuya Ben, ano pong para sa inyo dito? Ito yung tinatawag mga minamahal ko mga tagapakinig, ang patience and perseverance. Yung pagtsatsaga, the efficacy of prayers, ito yung sinasabi natin paano ba umiipikto yung ating panalangin? Umiipikto ang ating panalangin dahil sa ating katsagaan at paghihintay. Kung paano natin makakamit ang mga bagay-bagay. Tandaan po natin mga minamahal kong mga kapatid, ang pakikipag-usap o pakikipagkasundo ay nagkakaroon ng isang proseso. Kinakailangan ito dumaan sa isang pagsusuri, dumaan sa maayos na pakikipag-usap, kaya ang panalangin po ay katulad din ito sa prosesong ito. Kinakailangan ang mataimtim na pakikipag-usap sa isang pagsasaayos ng lahat ng bagay. Kung hindi po dito tayo magtsatsaga, kung hindi yung ating pasensya ay wala, hindi natin makakamit ang anumang bagay. Kahit sa ating pong pag-aaral ay katulad ng isang panalangin yan Kinakailangan natin magsunog ng kilay.
kinakailangan natin magsumikap. Kinakailangan natin panghawakan yung ating tinatawag pong pangarap sa buhay. Makakamit lamang natin